Matagal nang hiwalay ang mag-live-in partner na sina Stacy at si Peter. Pero po sa kabila daw niyan, ay may communication pa rin naman daw sila dahil nagkaroon sila ng isang anak. Pero ang problema nga lang, kahit hiwalay na raw sila, aminado po itong si Stacy na may nangyayari pa rin daw sa kanilang dalawa nitong ex-jowa niya. Ang masaklap pa, may iba na raw karelasyon itong si Peter. Pero sa kabila niyan, tuloy pa rin ang kanilang ginagawang milagro. Kapag normal mo nang ginagawa, milagro pa ba yun? Milagro kasi hindi mo ine-expect, di ba? Stacy, pakisagot nga yung tanong ko. Okay, Stacy, no, milagro pa ba yan kapag lagi na lang din ginagawa? Hello, Kuya Poy. Hindi na. Nakaplano na eh. Nakaplano. Oo. Di ba? Hindi naman nakaplano, Kuya Poy. Uy, paano? Paano? Mangyayari na lang. Nangyayari na lang. Aba, milagro. Pero sige, Stacy, hindi naman namin huhusgahan yung nangyayari sa ngayon. Ano? Kwento mo nga muna sa amin, gaano kayo katagal naging magkarelasyon nitong si Peter? Yung kayo Kuya lang ha, yung Poy. kayo. Yung kayo. Apo, 2 years lang po. Oo, sa 2 years na yon nabuo nga ang baby. Apo. Oo, at 2 years old na rin yung baby. Tama ba yon? Hindi po. 1 year old and 5 months. No, 1 year, 5 months pa lang. So, eto naman yung tanong ko, bakit nga ba kayo nagkahiwalay rin nitong si Peter? Ano kasi, Kuya Poy, lagi ko siyang nahuli ng bababae. Mula buntis pa lang ako noon hanggang 5 months yung baby namin. Parang wala talaga, walang pagbabago. Lagi ko nahuli kahit hindi na ako nag-imbestiga, gano'n. Nalalaman ko na lang. Tapos parang turning point po noon is yung Mother's Day. Tapos wala man lang siyang surpresa sa akin. Walang kahit i-post man lang ako, batiin, ganyan. Kasi nga tinatago niya kami sa social media. Single siya sa social media. Tapos parang ang bigat-bigat po sa akin that time kasi grabe din pinagdaanan ko sa panganganak. Kasi na-emergency CS din po ako noon. Pati yung baby namin nagkasakit, kinailangan 1 week sa hospital. So, nung Mother's Day, parang 1 month pa lang po ako noon na kakapanganak pa lang. Tapos bakit nalaman ko, kaya hindi niya ako ma-post, kahit ma-post man lang, kahit wala nang cake, post mo na lang ako. Nasa dating app po siya. Nakita mo? Kaya, opo. O nakita ng mga friend mo? Nakausap ko po yung nakausap niya mismo. Nakausap mo yung nakausap niya mismo. Okay. In person? In person ba ito? Hindi po. Sa Instagram lang. Oo, naka-chat mo. Okay. So, kumbaga, ikaw dati, yung, sabihin na natin, live-in kasi, no? So, ikaw dati yung nasa legal, ikaw yung malinaw na nag-akala na kinakasama talaga. Kasi live-in kayo, tama? Opo. Nakipag-live-in ka dito sa... Gaano ba kayo katagal na magkakilala bago ka nakipag-live-in? 8 months po kami nung nag-date bago maging official. Tapos... Sandali, pero doon sa 8 months na yon, bago kayo nag-decide na to move in together, na mag-live-in nga, wala ka ba nakitang mga ganyan mga insidente na or dahil parehas lang kayong kasi alam mo yung iba nagli-live-in dahil parehas na malapit sa trabaho, 'di ba? O kaya yung para for practical reasons na dito lang naman o ganyan. Kumbaga magtulungan na lang din tayo, halos housemates lang rin yung labas nila. Pero ito ba ay pakikipag-live-in na talagang founded ng you are really emotionally ready sa sa pakikipag-live-in? Nag-live-in po kami nung nanganak na po ako. Kasi naging LDR din po kami
Mm. dahil sa trabaho niya po. Opo. Nung nadestino na po siya dito sa Manila, saka lang po kami nakapag. Mm. Pero hindi, dun muna sa tanong ko kanina na sa 8 months yung nagliligawan, boyfriend, girlfriend, hindi ba siya nakitaan mo na meron talagang potential ito na magloko? Ayun, Oh. actually, Kuya Poy, wala po kasi ako yung pinaghihinalaan niya palagi noon na Mm. nagloloko. Hindi naman talaga. Yung pala, multo yun eh. Multo niya yun. Di ba? Yan yung Pinapasa niya sa akin yung Oo. ginagawa niya. Parang yan yung sinasabi ko kanina, duda ka ng duda, imbestiga ka ng imbestiga, yung pala ikaw ang may kalokohan. Oo, na ginagawa. Ikaw pala ang hindi totoo sa partner mo. So, hindi mo pinansin yun. Akala mo pure selos, baka nga feeling ko, Opo. Stacy, ang pakiramdam mo no, haba-haba naman ang hair ko, ganda-ganda ko. Opo, tama. Kinilig ka sa maling sa maling paraan. Okay? Kaya inakala mo na ikaw ay mahal talaga nitong si Peter. Yun, nasagot na yung Opo. tanong ko. O sige, punta na tayo doon nga sa nag-live-in kayo. O, pagkatapos, ayan na, lumabas na ang mga kalokohan nung nabuntis ka na. Pinagbubuntis mo pa lang yung anak ninyo. Opo. Ayun, nung nahuli ko po yun, parang kinikim-kim ko pa eh. Hindi pa ako nagsusumbong sa family niya. Kasi tinatry ko pa na makausap siya. Na parang pinapakita ko kung ano yung pinagdadaanan ko bilang pregnant. Parang sinasendan ko siya ng link ng mga research kung gaano ka-emotional yung babae, kung anong klaseng support yung kailangan, ganun. No. Parang magbabago siya, parang magsusorry siya na onti, tapos babalik na naman ulit po sa dati. Babalik na naman. Yung ba mga naging karelasyon niya outside of your relationship ay isang babae lang o multiple ito? Hindi po. Na sinasabi mo? Madami po. Madami. Iba-iba, parang short time lang din. May mga seneryoso ba siya doon sa mga yon? Wala naman po. Nga lang, hindi mo na kinaya. Sabi mo nga kanina, nagkasunod-sunod. Nung nanganak ka, na nahirapan ka nga sa panganganak. And then, ano pa nga yung isa, nagkasakit pa yung baby ninyo. Opo. Oo. Tapos, dumating ang Mother's Day, mataas ang emosyon mo dahil Mother's Day, syempre. Ang sarap naman na isa ka na talagang ganap na ina. Ano pa? Pero wala naman. Pero nung Mother's Day nga walang man lang na importansya na ibinigay itong si Peter sa'yo. At napakasakit. Sabi mo nga, yun ang naging turning point para hiwalayan mo na siya. That same Mother's Day ba? Opo. Actually, Kuya, after that, parang nagkabalikan pa ulit kami. Gaano katagal? Father's Day naman. Kasi kasunod na buwan lang halos yun eh. Mga after 2 months po, naging okay kami. Nag-effort. Pinalipas naman yung Father's Day para hindi mahalata. Opo. Okay. Opo. So after 2 months, nagkabalikan, so live-in na naman kayo. Opo. O pagkatapos? Tapos, ayun po, parang, okay na naman siya. Tapos, ito na po talaga yung, namin, naghiwalay na talaga kami. Kasi, tumakas po siya ng madaling araw. Nakipag-inuman po. Okay. Sa mga friends na babae na hindi ko naman kilala. Paano mo nalaman ng mga babae? Kasi tinawagan po ko ng kapatid niya. Parang, nung madaling araw po na yun. Tapos ayun, parang nakita po ng kapatid niya nga sa story, sa social media, na bakit nasa labas po yung kapatid niya. Wala daw ba akong kasama ngayon sa bahay. So concerned din sa'yo yung pamilya niya. Opo. Oo. Di pag-uwi ni Peter, pag-uwi ni Peter, hindi na. Umalis ka na ulit. Ganun ba yon? Opo. Umalis na ako. Bumalik na po ako sa magulang ko. Okay. Ikaw na ang umalis din with finality na ito. Kuno. Opo, yun na po talaga yun. Yun na talaga. Kuno.
Mm-mm. Oo, nilagyan ko ng kuno dahil eto naman, Stacy, ang hindi ko naman din mag-get sa'yo. Nagalit ka at isa nga sa mga naging sanhi ng hiwalay mo na dito kay Peter ay yung ulit-ulit na panloloko niya sa'yo. Sabi mo nga, hindi lang sa isang babae, multiple women ito. Short time pa nga yung iba. How cheap. 'Di ba? Bakit naman ngayon? Sinasabi mo na meron pa rin nangyayari sa inyo nitong si Mm-mm. Peter kahit na meron na siyang karelasyon. May girlfriend na. Mm. Anong pinagkaiba mo ngayon doon sa mga babaeng ginagamit niya habang kayo yung magkarelasyon? Feeling mo ba nakaganti ka Ah, ron, Stacy? hindi ko po masabi. Pero para kasi kinausap ko yung other girl. Hindi, kasi ano po, wait lang po, explain ko lang. Kasi Mm. nung bago po may mangyari ulit sa amin, parang nag-usap ko po kami na masintina na what if i-try po ulit namin. Hindi naman totally magkabalikan agad. Pero parang nandun yung ano na itatry ulit namin na mabuo yung family. Mm. Kasi bago po nangyari yun, parang nakikita ko rin po kasi super effort din siya. Dati parang ano-ano siyang tatay. Pero ngayon nakikita ko nag-effort din po siya talaga sa anak namin. Tapos sa akin parang ano yun, caring siya, ganyan. Yung gusto kong mangyari dati, ginagawa niya ngayon. Kaya Mm. parang lumambot po ulit yung puso ko, Naku ganyan. po. Mm. So, ayun, parang after namin mag-usap noon, for 2 weeks, super okay kami. Mm. Tapos, lagi nang pumupunta dito sa bahay, ganyan. Mm. Kahit after work niya, Mm. nasa Manila kasi siya. Mm. Tapos, ay, Tapos ayun na. akala ko parang okay na, mutual understanding until may nag-notify po sa phone niya na pangalan ng girl. Oh. Tapos, ayun, parang sinat ko yung babae. Chinat mo. Tinan- Oh, sino raw Oo. siya? Tinanong ko po siya kung may something ba sa kanila, ganyan. Tapos, parang sabi nung babae, they're dating daw po, ganyan. Tapos sabi ko, bakit ano daw yung concern, bakit ko tinatanong ko ano kayo. Tapos sinabi ko po na may anak kami, ganun. Oh. At anong Tapos sabi ayun, ng hindi babae? po alam nung girl. Hindi po niya alam. Hindi niya alam. So sa ngayon, in a relationship ba itong si Peter? Sabi nila dating, ewan ko po kung official ba eh. Ikaw talaga. Oo, tapos ikaw naman, isa ka na lang rin sa mga nakaabang. Dati, you used to be the main, no? Oh, ikaw yung main. Ikaw yung queen. Bakit bumaba ka doon sa level ng Hindi, Stacy, hindi mo magugustuhan, hindi ka mapapaboran ng mga sasabihin ko ngayon. Pero, ang punto ko nga dito, kung meron talaga, sabi mo, ay nag-e-effort kasi itong si Peter. Oh, bumibilib ka kaya para nakukuha na ulit yung loob mo doon sa anak ninyo. Sa'yo, very caring siya. Kung talagang caring siya sa'yo at talagang tutok na tutok siya para buuin yung pamilya, wala na siyang nililigawan. 'Di ba? Tama naman. Iyon, may bubuuin kung wala kang sinisimulan outside of the relationship. Meron talagang mabubuo ulit na pamilya. Nagigets mo, Stacy? Kaya, please, hindi mo kailangan maging matalino, hindi mo kailangan na maging, hindi mo kailangan na malalimang research dito. O na mga makakatulong pa. Pero ikaw, you know for a fact, na mali yung nangyayari sa ngayon. Hindi totoo yan. It's just a mere facade. Okay? Yan ay pakitang tao lang. Kasi nga, meron din siyang pakinabang sa'yo. O sige nga, sabihin mo doon sa gaano kayo katagal ulit na bumalik itong si Peter? 2 weeks ba? Or 2 weeks long. Sa 2 weeks, napaka-sweet niya. Pero maging, magbilang ka. Doon sa 2 weeks na yun, ilang beses may nangyari sa inyo? Stacy? Dalawa lang po ata. Oo, 2. Yata, Opo. hindi ka pa sure.
O yan, ibig sabihin, multiple times din. O marami rin. O di ba? Kahit naman ako, kung meron kang makukuha ang ganoon, aba, di bali na, hindi pa naman kami committed ulit sa isa't isa. Papaano ganito, Stacy? Wag naman sana, kung hindi nyo pa naman pinaplano, papaano kung mabuo na naman ang baby? Anong gagawin? Ikaw na naman ang maghihirap. Tapos siya, andun pa rin sa mga chicks niya na hindi lang sa kaliwa, hindi lang sa kanan, harap, likod, taas, baba. 'Di ba? Kung saang lumingon, merong chicks doon. Oh, nasan ka na naman, Stacy? Oh, hirap ka na naman magbuntis. Hirap ka na naman manganak. Masi-CS ka na naman. Baka mapagalitan ka ng doktor. Baka hindi pa naghilom yung sugat sa loob ng cesarean section. Ha? 'Di ba? Opo. O tapos, siya, okay lang, galit ni sa'yo. Ganun ba yun? Ganun lang? Ha, Stacy? Tama. Masakit kung sa masakit. Pero, Stacy, ang unahin mo, yang anak mo at yang sarili mo. Pwede ba? Huwag ka nang, hindi ko sinasabi masamang tao si Mark. Kung meron man siyang itutulong, isusustento doon sa anak ninyo, tanggapin yung serbisyo. Pwede naman siya magsustento nang hindi pumapasok sa loob ng kwarto nyo. Tama ba? Dati, kwarto nyo dati. Pwede namang iabot na lang. Pwede namang online banking na lang para maiwas ka rin sa tukso. Ha? Opo. Pwede yun. Mas mapapangalagaan mo pa, mas maitataas mo pa yung pagkababae mo. Yung pagiging single mother mo. Huwag kang gumaya doon sa ibang mga naanakan na nga, pinabayaan na nga, nagtatanga-tangahan pa na, love naman yata ako nun eh. Yata. Yata. Hindi ka sure. Pero sigurado ako, hindi ka talaga mahal. Dahil ang tunay talaga nagmamahal ang may gustong mabawi, ay walang nililigawang iba. Gusto niya makabawi at buuin ulit yung pamilya niya, walang liligawang iba yan. Sa inyo ang focus niyan. Tatrabaho, maghanap buhay, may pansustento, at kung ikaw ulit ang concern niya, ikaw na lang, wala nang iba kung natuto. Pero kung may nililigawan pang iba, hindi seryoso yan. Ha? Opo. Stacy, alam mo, meron tayong caller dito, no? Magbibigay ng kanyang reaksyon, si Mark ng Laguna. Mark, magandang tanghali sa iyo, Mark. Magandang tanghali po, Kuya Poy. Anong masasabi mo at maitutulong dito kay Stacy na mukhang na bola na paikot nitong si Peter na dati niyang ka-live-in partner? Para sa akin, Kuya Poy, stop na talaga. Kasi paulit-ulit na lang ginagawa ng asawa niya yung ng ex-husband niya yung pambababae. And feeling ko nagiging booty call na lang siya. Kaya ayun, siguro ginagamit niya yung pagiging sweet, ganyan, kunwari may care. Pero pag nakuha na yung gusto, alis na, uwi na. Maghahanap na naman ang iba. Uwi na, Mark. Oh, sandali, may kachat ako kanina eh. Paano kaya to? Kailan kaya schedule? Saka bigyan niya sana ng value yung sarili niya. Yeah. Hindi naman porket may anak na siya is parang wala nang magmamahal sa kanya. For sure, may mga lalaki din naman dyan na mamahalin siya at mamahalin yung anak niya. Okay. Ayun lang po yun. Maraming salamat sa iyo, Mark. Stacy ha. Ayan, si Mark mula sa Laguna ay merong payo sa iyo na sana nga maging malinaw sa iyo. Hindi yung hindi yung kung gaano kadali sa iyo na mahalin itong si Peter ulit. At papasukin sa iyong puso at hindi nga lang sa puso ulit, ay sana ganun mo rin kadali ring intindihin yung simpleng sitwasyon na ginagamit ka na lamang nitong si Peter. Basahin ko lang ilan sa mga reaksyon. Sabi ni Gail Enriquez, wag nang magpauto sa lalaking yan, mag-focus ka na sa anak mo, Zay. Ayan, si Fema, Stacy, wag mong hayaang bilug-bilugin ka ng lalaking yan. Once a cheater, always a cheater. Ayan, ito talaga, proven na cheater ito.
Oo, pero meron kasi yung mga nagkakamali, bumabawi agad. Pero meron ba naman yung bumabawi tapos may ibang nililigawan? Oo. Kaya ako, hindi rin ako believer nitong once a cheater, always a cheater kasi meron talaga iba natuto na. Ang alam ko, once a teacher, always a teacher. Iba ba yun? Happy Teacher's Month. Sorry. Ayan. Stacy. Ito, may mga na-realize ka ba na mga bagay ngayon sa pag-uusap natin? Kinailangan mo ba talagang marinig pa ito? O meron na rin mga nakapagsabi sa'yo na kaibigan, kamag-anak mo? Meron no po sinasabi yung friends ko. Mhm. Pero hindi ko rin po pinapakinggan. Mhm. Ano sinabi sa'yo ng friend mo? Ayun nga. Pinapaalala po nila lagi sa akin yung pinagdaanan ko before. Tapos gusto ko daw ba maulit-ulit yun. Mga ganun. Yeah. It's a cycle. It's a cycle na magpapaulit-ulit na lang, Stacy. Kaya ngayon, kailangan mong tumindig bilang isang babae. Kailangan mong tumindig bilang isang ina. Napoprotektahan yung kanyang anak. Kasi how can you protect your kid kung ikaw ay napakahina mo at hinahayaan mo na ikaw ay ginagamit at inaabuso lang nung taong nagsabi na aalagaan ko kayo, babawi ako, bubuin ko ang pamilya natin. Pero teka, alis muna ako. May liligawan kasi ako eh. Diba? Kailangan mas maging matalino ka sa mga desisyon. Pero gawin mo nga yun. Kung sakasakali at talagang nanlalambot ang mga tuhod mo, talagang kapag nakikita mo siya ng personal, iiwas mo yung sarili mo. Pwede naman yun. Magbigay siya ng sustento, pero ikaw ang magbigay ng para protektahan yung sarili mo. Ipaabot na lang or online na lang ang pasahan. Ayoko na muna magkita tayo kasi nagkakasala ako. Bumababa yung level mo o yung value mo at binibitiwan mo yung mga values mo, alam mo namang mali. Alam mong yan yung naging dahilan ng hiwalayan nyo dati. Tapos ngayon, isa ka na lang rin doon sa mga babaeng ginagamit-gamit niya. Di ba? Opo. Huwag naman dumating sa puntong yun. Tumindig ka, Stacy. Ikaw ang nagawa ng mali. Kaya naman, mag-demand ka rin ng tamang pagtrato naman sa'yo bilang ina ng anak ninyo nitong si Peter. Kung bago mo siya papasukin ulit sa kwarto ninyo at gumawa ng kung ano-ano ron, siguraduhin na kayong mag-iina na lang talaga ang focus niya at wala ng mga babaeng iba pa. Pero hanggat nandyan pa, malikot pa rin siya, hayaan mo na lang siya dyan sa labas na maglaro. Opo. Stacy, meron ka bang mensahe para kay Peter? Ito na ang pagkakataon mo, pakiusap kaya para kay Peter. Ito na ang panahon na yon. Go ahead. Alam ko naman di makakarating to sa'yo, pero parang siguro kasi ano ba yun? Nung magde-date pa lang tayo, taas-taas tingin ko sa'yo. Kaya kaya until now parang tanga-tangahan pa rin ako or pinangahawakan ko pa rin yung ikaw dati na malayong-malayo pala na hindi pala talaga ikaw. Pero ayun, sana nagkamali man tayo, ganun. Kung ano man ginagawa natin ngayon, sana hindi makuha ng anak natin. Sana maging mabuti ka na lang na tatay sa anak natin kasi ayokong kung ano man nangyari sa atin ngayon, ayokong pagdaanan. Parang mawawasak ako ulit. So, ayun, ingat ka na lang palagi. And ayun, sana dumating yung time na magbago ka na. Kung may seryosohin ka na, huwag ka sana magkaroon ng maraming panganay. Ayun lang, Kuya Pod. Stacy, dama ko ang pagiging natural na mabuting tao mo at madaling ibigay ang pagtitiwala at pagmamahal. Pero kailangan talaga na minsan ay pigilan ang ating sarili para mapunta tayo para sa tamang tao naman na mas deserve natin sa buhay na ito.
Stacy, maraming salamat sa pag-share ng iyong kwento at dyan na nga po natin tatapusin ang ating H2H Confessions. Mga kapatid, dito tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mag-subscribe at mag-follow na sa social media accounts at True Network PH sa FB, Instagram, X na dating Twitter, YouTube, TikTok, and podcasts.